Nakita niyo na ba yung nagtitrend ngayon na 40 million daw na inireklamo ng isang Japanese sa mga Pilipino? Galing pa po siya ng Tokyo, Japan at kasama niya po yung translator na si Alias Mio at humihingi ng tulong tungkol sa girlfriend niyang nakilala niya daw po sa isang club sa Japan. Niloko daw po at pinirahan lang daw po siya nito na umabot sa 40 million pesos. Opo. May trending na naman ngayon ng dalawang Pilipina na nanloko daw ng Japanese. Nakarating na yun sa Philippine Embassy yung reklamo. So ano yung mga consequences na pwedeng mangyari? To make the story short, ayon sa complaint na si Aikawa Emiko, nagkaroon sila ng relasyon ng isang Pilipina na almost 1 year. Noong time na yun, nakapagbigay daw siya ng sobrang laking pera na umabot daw sa 40 million pesos. Pero linawin natin, allegation pa lang to, wala pang guilty verdict. Ayon sa RTIA, naparating na nila yung concern sa Philippine Embassy at DMW. Pero ano yung susunod? Una, hindi sila pwedeng hulihin o ipa-deport ng Philippine Embassy ang inirereklamo. Kasi dito sa Japan, nangyari yung alleged crime. Japanese authorities ang may jurisdiction. Ang Philippine Embassy or ang embassy, pwede lang silang tumulong sa communication at coordination. Pero kung gusto talaga ng complainant na magkaroon ng criminal action dito sa Japan, dapat siya mismo yung pumunta or makipag-coordinate sa Japanese police at prosecutors. At dito magiging pinaka-important yung ebidensya, bank transfer messages, receipts, at any documents na nagpapakita kung bakit niya binigay yung pera o kung meron ba talagang panloloko or paniling lang talaga. Tandaan natin, hindi automatic na fraud dahil nagbigay yung girlfriend or boyfriend mo ng pera. Kailangan mapatunayan yun kung regalo, utang, investment, o kung nakuha yung pera sa intentional deception. Pag nakita yun ng Japanese authorities na meron kang mga sapat na evidence para masabing fraud or sagi, pwede kang magkaroon ng criminal investigation. Tapos kapag umabot sa prosecution at napatunayang guilty ka sa korte, seryoso ang possible consequences. Dahil ang fraud sa Japan, pwede kang maparusahan ng hanggang 10 years imprisonment. Bukod sa criminal case, possible din magkaroon ka ng civil action para babawi yung pera. Ang tanong, madedeport ba sila? Hindi automatic. Pero kung foreign national ang isang tao at magkaroon ng criminal conviction, possible din sila na magkaroon ng immigration consequences. Ibig sabihin, pwede sila magkaroon ng dalawang magkahiwalay na problem. Una, criminal or civil case tungkol sa pera. Then second, yung possible immigration consequences kung magkaroon sila ng qualifying conviction. Tapos kahit na permanent residence pa sila dito, hindi ibig sabihin na meron silang immunity sa Japanese criminal at immigration laws. Kaya yung pagrereklamo itong Japanese dun sa Philippine Embassy, hindi ibig sabihin may kaso na agad sa Japan. Ang mas importante na susunod na development ng Japanese, maghain siya ng formal complaint sa Japanese authorities. Then, i-ready niya yung mga sapat na evidence. So, ngayon, seryosong reklamo, pero wala pang conviction. Kaya abangan natin kung saan aabot yung Japanese legal system. Kung meron bang pananagutang criminal, may pera bang mababalik, or makaka-apekto ba ito sa pag-stay nila dito sa Japan. Magandang reminder ito para sa ating mga Filipino. Maging maingat sa mga transactions, lalo na sa mga malaking involved na pera. Nasa ibang bansa tayo, sakop tayo ng batas nila dito. Talagang sa huli, ingatan natin, hindi lang yung pangalan natin, kundi yung magandang tiwala na ibinibigay sa ating mga Pilipino dito sa Japan. This is Ayumi J. Let's stay informed and responsible. Allow me to reintroduce myself. My name is...